Isang mapagpalang umaga po at araw ng Biyernes sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Ngayon po ay September 15. Pinagdiriwang po ang pag-unita sa Mahal na Birheng Nagdadalamhati, the Memorial of Our Lady of Sorrows. At binabati ko po ang sambayanan ng Pakil, Laguna at ang parokya po na pinamumunuan po ni Father Jerry of Lepias, sapagat ngayon po ay pinagdiriwang isang napaka-importanting araw, ang canonical coronation ng Our Lady of Sorrows, ang Birhen ng Turumba sa bayan ng Pakil. Congratulations, and we are so happy na naganap na po o mangyayari sa araw na ito ang pagkokorona sa Mahal na Birhen ng Turumba. Kaya isang biyaya po, hindi lang po para sa mga taga-Pakil, kundi sa buong diocese ng San Pablo. Binabati ko po ang lahat ng mga viewers, followers, and supporters ng Daily Gospel Reflection. At sa lahat po ng mga deboto ni San Antonio ng Padua, sa lahat po ng mga tumutulong sa amin, ang aming mga benefactors, maraming salamat po sa inyo at maligayang kapistahan po sa bayan ng Dolores, Quezon, ang National Shrine of Our Lady of Sorrows, sapagkat ngayon po ay pinagdiriwang ang kapistahan. Welcome po sa ating Daily Gospel Reflection. Sama-sama po nating pagdinilayan ang mga salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa araw na ito. Mga kapatid, sa araw na ito, naginugunita ang Birheng Mariang Nagdadalamhati, Our Lady of Sorrows. Pagdinilayan po natin ang mabuting balita ayon pa rin kay San Juan. Pero ito po ay mula sa ika-19 na kabanata, mga talata 25 hanggang 27. Sa Ebanghelyong ito, inilalarawan si Jesus na nakapako sa krus at ang kanyang inang si Maria ay nasa paanan ng krus. Mary beneath the cross. The sorrowful mother, the weeping mother, umiiyak, malungkot, nakatingin kay Jesus na kanyang anak na nakapako sa krus. At ngayon po ay ginugunita at inaalala din ang 7 hapis ni Maria. The Holy Sorrows of Mary, the prophecy of Simeon, the flight into Egypt, the loss of the child Jesus in the temple, the meeting of Jesus and Mary on the way of the cross, the crucifixion, and the taking down of the body of Jesus from the cross, and the burial of Jesus. Kaya ito po yung mga hapis na ating pinagdinilayan. Kalinsabay ng pagdiriwang, ng pagunita sa Birheng Maria, ang Mahal na Birheng Nagdadalamhati. At sa araw na ito ng pagdiriwang, magandang pagnilayan natin ang kahulugan ng mga hapis, ng mga lungkot na pinasa ni Maria na ating ina sa kanyang puso. Alam niyo po ba na taon-taon, yung pong Biyernes before the Palm Sunday ay tinatawag na Friday of Sorrows in remembrance of the 7 sorrows of the Virgin Mary. And today, after the Feast of the Exaltation of the Cross, di ba kahapon po, kapistahan ng pagtatanghal sa Banal na Krus. Ngayon naman, a day after September 15, ang mga hapis naman ni Maria. Sapagkat ito po ay may kaugnayan din sa krus na pinasan ng ating Panginoong Hesus. Sapagkat ang ating mahal na ina ay hindi pwedeng ihiwalay sa buhay ng kanyang anak na si Hesus. Sa masaya, sa malulahati, sa kanyang public ministry, sa malungkot na mga misteryo sa buhay ng Panginoon, naandun po ang mahal na Birhen. Kaya napakalalim po ng ugnayan ng dalawang ito, the exaltation of the cross and the sorrows of Mary. Kaya ang mga hirap na pinasan ni Jesus ay hirap na pinasan din po ni Maria sa kanyang puso. Kaya mga kapatid,
Ano ba ang mga aral na pwede nating pagnilayan sa kapistahang ito? Una, the sorrows of Mary help us realize that the favor that God shows us is not immune from suffering. Si Maria hinirang, pinagpala sa babaeng lahat, isang pribilehiyo na tanging sa kanya lang ibinigay ng Diyos. Subalit, may kalakip ng mga sakripisyong papasanin ang mahal na Birheng Maria. And so, in Mary's suffering, we can find a way to understand our own sufferings. Ang bagamat tayo po ay malapit sa ating Panginoon, tayo ay may mga course ding dapat pasanin. Kaya nga, sa pangalawang aral, tinuturo po sa atin that the sorrows of Mary help us understand that our being close to Jesus is not a guarantee na hindi na tayo maghihirap at haharap sa mga pagsubok. Being close to Jesus is not to be free from the experience of pains and sufferings. Sabi po ni Santa Teresa ng Avila, the cross of Christ is Christ's greatest treasure, and He shares it to those who are close to His heart. Mary, being the closest person to Jesus, never lived a life that was empty of the cross. Kaya nga po, ang lahat ng hirap at sakit na tiniis ni Jesus ay mga hirap at sakit din na niyakap at pinasan ni Maria sa kanyang puso. Sabi po ni Saint Alfonso Liguori, the greater the tenderness with which she loved him, the greater was her grief at the sight of his sufferings. Dahil malalim ang pagmamahal, kapag tinitingnan ni Maria si Jesus na nakapako sa krus, mas lalo siyang nasasaktan. And so by way of participation in the cross of Christ, our sufferings turn out to be a means to our own sanctification. Nagkakaroon po ng tinatawag na mapanligtas sa kahulugan ang ating mga paghihirap kung ito ay inuugnay natin sa paghihirap ni Jesus. Turn your sufferings into an offering, and God will turn your sufferings into blessings. Turn your wounds into wisdom, sabi po ni Oprah Winfrey. At ang panghuling aral po ay nagtuturo sa atin, saying that Mary, Our Lady of Sorrows, teaches us that our difficult moments can be our defining moments in life. Totoo naman po yun. Sa paghihirap na pinasan ni Maria, mas lalo pong tumingkad ang kanyang karakter bilang isang ina na handang tiisin ang lahat para sa kanyang anak. If life has its sorrowful mysteries, definitely it has its glorious mysteries. Kaya nga, sabi po ni St. Alfonso Liguori sa aklat na kanyang sinulat, the gem cannot be polished without friction, nor man be perfected without trials. Remember that in difficult moments, we reveal our true character as Christians. Sapagkat ang ginto, dinadalisay sa apoy. Ang diamante ay dinadalisay din sa maraming proseso ng paghuhubog para maging isang diamanteng napakahalaga. And so the harder the struggle, the more glorious the triumph. When it is dark enough, it is when that we are able to see the stars. Sabi po ni Ralph Waldo Emerson. Kaya mga kapatid, sana po sa pagdiriwang ng paggunita sa mahal na Birheng Nagdadalamhati, makita natin ang kahulugan ng mga hapis na ating pinapasan sa buhay, kaugnay ng mga hapis ni Maria at ng mga paghihirap na pinasan ni Jesus. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, Diyos na bukal ng lakas, sa mga krus na aming pinapasan, bigyan mo kami ng lakas, katulad ng lakas na binigay mo kay Maria, nang pasanin niya sa kanyang puso ang mga hirap na pinasan ng kanyang anak na si Jesus. Patuloy nawa kaming maging tapat sa iyo sa kabila ng mga pagsubok. Bigyan mo kami ng tulong na kinakailangan upang ang mga krus na aming pinapasan ay mapasan namin ng may pagmamahal at pagsunod sa iyong banal na kalooban. Amen.
Maraming salamat po mga minamahal kong kapatid. Sana po nagustuhan niyo at nakatulong ang ating pagninilay sa araw na ito sa pagunita sa mahal na Birheng Nagdadalamhati. At kung nakatulong po at nagustuhan ninyo, i-like po ninyo at i-share. Ibahagi po natin mensahe ng salita ng Diyos mula sa mabuting balita sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan at mga kakilala. Let us fill the world with the message and power of God's words. Sa darating pong September 23, 4 days after my birthday, magkakaroon po ng post-birthday benefit concert dito po sa National Shrine of San Antonio de Padua sa loob ng simbahan alas 7 po ng gabi. A celebration of life through music. Sana po suportahan ninyo at kung kayo po ay may panahon, ay bumili po kayo ng tickets upang masuportahan po ang aming proyekto sa pagpapaganda ng sakristi at sa pundong kinakailangan ng Commission on the Family and Life. Ano man pong tulong na inyong may papaabot sa amin, lubos po kami ang magpapasalamat. Maraming salamat po at pagpalain tayong makapangyarihan Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.